Nagising si Marie sa malambing na huni ng mga ibon sa labas ng kanyang bintana. Bahagyang sumakit ang kanyang ulo, at ramdam pa rin niya ang bigat ng alak na ininom niya kagabi. Habang dahan-dahan siyang gumalaw sa kama, bumaha sa kanyang isipan ang mga alaala ng nakaraang gabi. Ang inuman, ang pagtatapat, ang luha, at si Vivian. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Hinalikan ako ni Vivian. Mabilis tumibok ang kanyang puso habang bigla siyang napaupo. Panaginip lang ba iyon? O totoong inamin niya ang kanyang nararamdaman? At sa halip na sagutin siya, hinalikan na lang siya ni Vivian. Nabalot ng pagkalito ang kanyang isipan habang hinagod niya ang kanyang buhok gamit ang nanginginig na kamay. Nakaramdam siya ng uhaw, kaya nagdesisyon siyang pumunta sa kusina para kumuha ng tubig. Ngunit isang hindi inaasahang tanawin ang bumungad sa kanya. Si Vivian, nakatayo sa kusina at naghahanda ng almusal. Napahinto si Marie. Nandito pa rin siya. Ang simpleng kilos ni Vivian, na parang parte na siya ng kanyang tahanan, ay nagpakabog sa puso ni Marie. Ilang saglit niya itong pinagmasdan. Ang paraan ng paggalaw ni Vivian at ang marahang paghimig nito habang nagluluto. Ngunit agad siyang bumalik sa realidad. Kailangan niya ng sagot. Mabilis niyang nilinaw ang kanyang lalamunan at lumapit sa kusina. Nandito ka pa? Lumingon si Vivian at ngumiti. Good morning! Sa wakas nagising ka na. Napahinto si Marie. Ang itsura ni Vivian, nakapambahay lang. Bahagyang magulo ang buhok mula sa pagtulog. Ay nagpalambot sa kanya. Pero agad niyang itinaboy ang kanyang emosyon. Vivian, bakit nandito ka pa? Ngumisi si Vivian habang inaayos ang pagkaing binili niya mula sa convenience store. Alam kong gigising ka ng may hangover, kaya nagpaiwan ako para siguraduhing okay ka. Nagdadalawang isip si Marie bago tuluyang itanong ang bumabagabag sa kanya. Bakit mo ako hinalikan? Pwede bang kumain muna tayo? Kailangan mong mag-rehydrate. Nag-alinlangan si Marie, pero naupo na rin siya sa mesa nang walang imik. Pinagmasdan niya si Vivian habang kumakain. Sinusubukang intindihin ang lahat. Tahimik ang kanilang pagkain. Walang nagsasalita. Paminsan-minsan, patagong sumusulyap si Marie kay Vivian. Umaasang ito na mismo ang magbubukas ng usapan tungkol sa halik. Ngunit nanatili itong kalmado na parang walang nangyari. Pagkatapos nilang kumain, hindi na napigilan ni Marie ang sarili. Ibinalik niya ang kutsara sa mesa at tiningnan si Vivian ng mariin. Pwede ka bang magsalita? Naiinis niyang tanong. Bakit ang tahimik mo? Ngumiti si Vivian. Pinunasan ang kanyang kamay gamit ang isang tissue bago sumandal sa upuan. Gusto mong malaman? Sige, sasabihin ko sa'yo ang totoo. Napigil ang hininga ni Marie. Naghintay siya. Isang araw, habang namimili ako sa grocery, may isang babae akong nakita sa condiment section. Napansin ko siyang nakatitig sa akin. Nang magtama ang aming mga mata, agad siyang umiwas. Pero may kung anong bagay sa kanya ang nakaagaw ng pansin ko. Ang kanyang mga mata, ang kislap at ang ganda ng mga ito. Hindi ko maintindihan, pero hindi ko siya matanggal sa isip ko. Muling bumilis ang tibok ng puso ni Marie at gumiti si Vivian. At pagkatapos noong araw na pumunta ka sa apartment ko at kinwento mo sa akin si Kyla, ang matalik mong kaibigan na minahal mo noon, napatingin ako sa mga mata mo.
At doon ko na-realize ang isang bagay. Hindi makapagsalita si Marie. Ikaw ang babaeng iyon sa grocery store. Mahinang sabi ni Vivian. Ikaw ang nakita ko noon. Napasinghap si Marie. Hindi niya inaasahan iyon. Nagpatuloy si Vivian. Nang malaman kong ikaw pala yon, natakot ako sa naramdaman ko. Nasa denial pa ako. Kaya umalis ako papuntang Siargao para linawin ang isip ko. Kailangan kong malaman kung handa na akong buksan ulit ang puso ko. Tahimik na nakinig si Marie. Ang puso'y mabilis na tumitibok. Bumuntong hininga si Vivian. Hinaplos ang kanyang buhok. May bahay ako doon na binili ko bago kami nag-divorce ni Ryan. At habang naroon ako, iniisip lang kita paulit-ulit. Doon ko napagtanto na oo, nahulog na ako sa'yo. Napalunok si Marie. Tinitigan siya ni Vivian. Puno ng damdamin ang tingin. Bumalik ako sa trabaho ng maaga dahil gusto kitang makita agad. Pero pagdating ko sa ospital, wala ka pa. At habang hinihintay kita sa nurse station, dumaan si Dr. Andrew at binigyan ako ng bulaklak. Dumating ka sa pinakamaling sandali at hindi mo man lang ako tinanong. Agad kang nag-assume. Napangiwi si Marie nang maalala ang araw na yon. Nasaktan siya ng labis. Nagpatuloy si Vivian. Gusto kitang kausapin noong nakita kita sa pantry. Pero iniwasan mo ko. Frustrated ako, Marie. Dahil simulat sa pool, alam kong gusto mo rin ako. Kita ko sa paraan ng pagtingin mo. Sa paraan ng pag-aalinlangan mo kapag may gusto kang sabihin. Alam kong natatakot kang masaktan ulit. Kaya hindi mo magawang aminin. At sa totoo lang, hindi rin ako handa noon. Naramdaman ni Marie ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Pero handa ka na ba ngayon? Bulong niya. Lumapit si Vivian. Marahang hinaplos ang pisngi ni Marie. Oo. Nanatili silang nakatingin sa isa't isa. Puno ng damdamin ang kanilang katahimikan. I was ready the moment I realized I didn't want to lose you. Bulong ni Vivian. At bago pa makasagot si Marie, pinawi ni Vivian ang kanilang distansya. Hinuli ang kanyang mga labi sa isang banayad na halik. Napasinghap si Marie. Ang isip niya'y naguluhan. Pero hindi ito tulad ng halik kagabi. Ngayon, gising siya. Malinaw ang lahat. Dahan-dahan, ninamnam ni Vivian ang halik, na para bang matagal niya itong hinintay. Unti-unting bumigay si Marie. Niyakap si Vivian palapit. Ang init ng katawan nilang magkalapit ay nagpadala ng kilabot sa kanyang balat. Bahagyang lumayo si Vivian. Binubulong sa kanyang labi. Gusto ko to. Gusto kita. Nanikip ang dibdib ni Marie. Sa dami ng emosyon na hindi niya kayang itago. Hindi siya nag-atubili. Kung ganon, manatili ka. Ngumiti si Vivian. Hindi na ako aalis. Hinalikan ulit siya ni Marie. Mas malalim, mas intense. Matagal nilang itinago ang kanilang nararamdaman. At ngayon, sa wakas, hindi na nila kailangang pigilan ang isa't isa. Sa pagitan ng kanilang yakap at halik, naglaho ang lahat ng pag-aalinlangan. Wala ng mga hadlang at wala ng takot. At sa pagsikat ng araw, alam nilang pareho na ito pa lang ang simula.